Hindi naman ibig sabihin lumabas dahil doon. Merong nandyan sa ibang bansa. Malay mo, baka umuwi naman sila. Hindi ko naman sinabi na nagtago. Kusang tumakas. Hindi. Kasi sa informasyon, inahanap nga kung present sila, may nagsasabing nasa ibang bansa. Maaaring ipa-aresto ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga individual na hindi dumadalo sa pagdinig ng Senado sa maanumalyang flood control projects. Paliwanag ni Senate Deputy Minority Leader Rodante Marcoleta, bagaman may mga representante naman sa Senate hearing ang hinahanap ng mga individual, problema lang ay ang kapasidad ng mga ito na irepresenta ang mga contractor lalo pagdating sa mga crucial na tanong. Ayon sa senador, dalawa sa kanila ay lumabas ng bansa na kapwa nasa panig ng mga contractor, ngunit may impormasyon ito na nakauwi na rin ang isa sa kanila. May mga procedure kasi tayo, kailangan show cause order, pagka hindi naman niya in-observe yun, sabina, kukulan sabina, mapipilitang huwaran. So, para naman hindi na masabing masyado tayong mabalasik, hindi naman yun ang ating pakay. Ayon naman kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, wala siyang impormasyon kung may lumabas sa ibang bansa na mga sangkot sa anomalya. Ngunit kung gagawin ito, ay nangangahulugan anya ito ng pag-amin sa pagkakasala. That is an admission of guilt. Flight means guilt. Suwestyon ni Senador Estrada, magkaroon ng Immigration Lookout Bulletin upang mamonitor kung lalabas sila ng bansa. Suportado rin ito ni Senador Ronald Bato de la Rosa. So kung gano'n, dapat coordinate tayo sa nagkaroon ng lookout bulletin sa mga tao na yan para hindi sila makalabas. Kaugnay nito, sumulat na ang Blue Ribbon Committee sa Department of Justice. Ito ay upang hilingin na ilagay sa Immigration Lookout Bulletin o Watch List ang 33 personalidad na sangkot sa maanumalyang flood control projects. Pangunahin na dito ang mga contractors na nasa listahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakakuha ng mga pinakamalalaking proyekto sa pamahalaan. Naglabas rin ang Senate Blue Ribbon ng show cause order laban sa presidente ng High Tone Construction and Development Corporation. Ito ay upang pagpaliwanagin ang contractor kung bakit hindi dapat ito i-cite in contempt matapos hindi sumipot sa dalawang pagdinig ng komite. Inaasahan ng Senado ang tugon dito ng naturang contractor sa loob ng 3 araw. Samantala, inihayag naman ni Senador Marcoleta na may mangilan-ngilang contractor na gustong maging testigo. Merong mga feelers, kaya lang ang aking sinasabi, gusto ko munang makita yung extent ng kanilang sasabihin. Kaya kung wala namang bago, paano naman yun? So, pinakamaganda, ma-determine natin, ano ba sasabihin mo? Meron ka bang ituturo? Magtatapat ka ba? Pagkatapos, saka natin titimbangin. Sa Lunes, September 8, nakatakda ang ikatlong pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects. Ngunit sa mga susunod pang Senate hearing para rito, plano ni Senador Marcoleta na gawin ito ng Huwebes o Biyernes habang walang sesyon ng plenaryo upang maisagawa ang kanilang investigasyon ng buong araw. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.